itong banyaga. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Tagalog. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita, at tayo po'y manalangin, mga kapatid. O Heavenly Father, sa oras ito, Panginoon, ay patuloy kami nga sumasamba. Pinupurihan ka namin, Panginoon Diyos, sa Espiritu at katotohanan, O God. Lord, bago kami dumako sa pag-aaral ng iyong mga salita, ay nananalangin kami, Panginoon Diyos, na patuloy mo kami, Panginoon, nakahabagan, kaawaan, Panginoon, sa oras nito. Linisin mo kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo, na sa oras nito, Panginoon Diyos, ang iyong Santong Espiritu ay malayang makakilos sa bawat isa, Panginoon. We pray for your guidance. We pray for your anointing, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Teach us, O God, the holy words, Panginoon, ng iyong salita na sa iyo lamang, Panginoon Diyos, nagmula. Ikaw lang, Panginoon, na siya may kakayanan na magpaliwanag ng mga bagay nito. So we pray, O God, na ikaw po ay pumarito, Panginoon Diyos, at abutin mo, Panginoon, ang bawat isa sa umagang ito, Panginoon. At sa iyo, Panginoon Diyos namin, pinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay nito. At dalangin ko, Panginoon Diyos, sa oras nito na ako'y gamitin mo lamang bilang instrument mo, Panginoon Diyos, bilang yung vessel, O God. Itikom mo ang aking bibig, Panginoon Diyos, ang aking sariling kaisipan sa oras nito, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon Diyos, na pangunahan ng lahat ng mga bagay nito, at sa iyo po lahat ng kapurihan at pasasalamat. In the mighty name of Jesus Christ, we pray all these things. Amen. Malayan na po tayo makaupo, mga kapatid. So muli, sa pong mapagpalang umaga, sa pangalan ng ating Panginoon Jesus Kristo, time check, 9:19. Bigsak 9:20, mga kapatid. So di na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tutuloy lang natin yung atin pong natalakay patungkol sa pagka-Diyos. So yung title natin, Illuminating the Concept of Godhead, which is part 2 na tayo, mga kapatid. Last time, ating nalatalakay yung patungkol sa Trinity. Ano po, mga kapatid? Ano pa po ba natin? Naalala pa po ba natin? Yung napag-aralan natin last time, mga kapatid. Amen? So wala pa dito siguro mga iba nating kasama. Pero tutuloy na natin. So sa konting recap natin, ang Trinity Doctrine ay may belief na may tatlong magkakaibang persona, mga kapatid, pero pare-pareho sa pagka-Diyos. Patay-pantay sila, mga kapatid. Pero, yung tatlong Diyos na persona na yon, mga kapatid, na pantay-pantay sa pagka-Diyos, para sa kanila, isang Diyos lamang yon. Yung tatlong yon bumubuo sa isang Diyos, mga kapatid. Amen? Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo. Tatlong magkakampantay na persona, pero ito ay isa lamang bumubuo, mga kapatid. Now, dako tayo sa tinatawag na Tunis naman, mga kapatid. 9:20. Sino yung may mga ganitong belief? Bigay tayo ng ilang limbawa. Armstrong Churches of God, United Church of God, Philadelphia Church of God, Restored Church of God, MCGI, yung mas kilala natin sa dating daan, at may mga iba pa, mga kapatid. So dito sa Tunis, may paniniwala sila na may dalawang Diyos. May isang malaki, isang maliit, isang Diyos Ama, mga kapatid, isang Diyos Anak. So ano ba yung history nito? History po nito, mga kapatid, is way back pa, if I'm not mistaken, sa 2nd century, mga kapatid. Ang pinagmulan po ng ganitong theory ay si Origen. Amen? Pwede natin i-search yan. Siya yung pinagmulan ng aral ng Tunis, at take note, hindi po siya founder. Hindi sa kanya mula yung hindi siya nagtayo nun. Ang ginawa niya lang, inilatag niya, mga kapatid, yung kanyang teorya na meron daw pinakamataas na ama at merong anak na ipinanganak ng ama, mga kapatid. So dahil ipinanganak nga siya ng ama, mga kapatid, mas mababa kaysa sa ama yung anak. Malinaw po yun? Amen? Ngayon,
At pagdating naman sa Holy Spirit, sa Tunes, mga kapatid, hindi nila ito kinikilalang persona, mga kapatid. So para sa kanila, ito ay presensya o kapangyarihan ng Diyos. Yun po yun. At ang tawag po dito ay tinatawag na binatarianism. Pwede natin i-search yan, mga kapatid. Now, sa Trinity, may tatlong persona na magkapantay sa pagka-Diyos, ngunit iisa lamang ang Diyos. Tatlo na bumubuo sa isang Diyos. Dito naman, mga kapatid, sa Trinity, may dalawang persona, Ama na mataas, mas mababang anak, na bumubuo sa isang Diyos. Malinaw po yun? Sa history, 3rd century, early 3rd century siya. To be exact, ay inilatag ito ni Origen from Alexandria, 220 to 230 AD po, mga kapatid. Ibig sabihin, after 220 to 230 years na after death, katapos ng kamatayan ni Kristo. So ano pong hilig sabihin? Katulad din po ng Trinity, mga kapatid, hindi po ito nanggaling sa original Christian teaching. Amen? Hindi po ito, wala po ito. Nandito pa ang ating Panginoon. Ngayon, dun po hango yung Trinity or Tunes doctrine na meron yung mga tao ngayon sa paligid natin. Yun po yung history niya. So, ang Trinity at Tunes doctrine, mga kapatid, ito ay tinatawag na composite one. Composite means made up of several parts or aspects. Ibig sabihin, ito ay binubuo ng maraming bahagi o aspeto, mga kapatid. So, pag sinabi naman natin na one, a single entity that is made of, mga kapatid, made up of multiple parts or aspects. So, ibig sabihin, binubuo yung isa. Ano ba yung halimbawa niyan, mga kapatid? Bigay tayo ng example. Siguro bigyan natin example yung sa kape. 3-in-1 coffee. Ngayon, kape, gatas, asukal. Tama po? Tatlo sila, pero bumubuo sila sa isang produkto. Tama? Nakasunod po, mga kapatid. At kung i-apply natin yan sa belief ng Trinity at Unity, ganun din. Parehas sila sa composite one. Sa Trinity, Ama, Anak, Espiritu Santo, one God, three distinct person. Magkakaiba. Pero pare-parehas, magkakapantay sa pagka-Diyos. At sa Tunis naman, Ama na mataas, mababang anak. Nakasunod po tayo, mga kapatid. Amen? So ano yung naunang paniniwala na lumabas dito sa dalawa, mga kapatid? Before Christianity pa, mandudako tayo sa history, mga kapatid. Sa ancient times, may tinatawag na triadic. Amen? So, ano yung hilig sabihin ng triadic? A grouping of three closely associated entities, deities, or concepts, often representing a complete cycle, balance, or unity. This threefold structure was a common foundational element in religion, architecture, philosophy, and mythology across various ancient cultures. Ito po yung pangkat ng tatlong magkakaugnay na nilalang, mga kapatid. So, sa madaling sabi, nung una pa lang, mga kapatid, sinaunang panahon pa lang, meron ng Trinity. Pero hindi po katulad ng Trinity dito. Yung Trinity po nila doon, pagan. Kung tawagin. So, may libro po dyan na mababasa. So, pwede, na yun, mga kapatid. The Two Babylons, libro po ni Alexander Hislop, mga kapatid. Tungkol po yon sa Babylon, mga kapatid. So, sino ba yung may mga ganitong belief nung ancient, nung pinakauna pa, mga kapatid? So, bigay tayo ng halimbawa, Mesopotamia, Egypt, Hinduism, Greece, at maging ang Rome, mga kapatid. So, ano ang pinagkaiba ng Trinity noon sa Trinity ngayon? Sa Christianity. Ngayon, mga kapatid, yung pagan Trinity, sila po ay sumasamba sa tatlong Diyos. Tatlong magkakahiwalay. Yun yung pagan. Dati, mga kapatid. At kada Diyos nila, may kani-kanilang kapangyarihan at gampanin. Amen? So, sa Christian Trinity naman ngayon, mga kapatid, isang Diyos sa tatlong persona, pantay-pantay sa pagka-Diyos, mga kapatid. Amen? Pero yan ay bumubuo lang, mga kapatid, sa isang Diyos. Kung papansinin natin, kung uunawain natin, mga kapatid, may similarity.
Mhm. Ngayon, kung ang Tunes nanggaling mga kapatid, kay Origen, ganon din sa Trinitarian. Ang konsepto, idea ng Christian Trinity sa panahon natin ngayon ay galing din sa sinaunang panahon. Amen? Na iba lang. Kasi iniba nila, mga kapatid. 9:27. Ngayon, bigyan natin kung anong mga talata sa Biblia yung hindi tutugma sa ganitong mga paniniwala. Sa 3 o 2 Diyos, mga kapatid. Bigay tayo ng isang halimbawa. Dito po sa Revelation, chapter 4, mga kapatid, verse 2. Sabi rito, pagdakay na pa sa espiritu ako, at narito may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Amen? So, ito yung panahon, mga kapatid, na si John the Beloved, isa sa apostol ni Kristo, mga kapatid, nakita niya langit at meron daw isang luklukan at may isang nakaupo. Amen? Kung ang paniniwala ng tao sa panahon natin ngayon ay may 3 Diyos, saan nila nakuha yung 2? Saan nila nakuha yung isa? Ang tanong, mga kapatid. Ang paniniwala nila sa Trinity, may 3 Diyos na magkakapantay. So kung magkakapantay yung Diyos na yun, pare-pare silang Diyos, dapat 3. Tama po, mga kapatid? Maraming tanong dito. Kung titigyan natin, bakit isa lang yung nakitang trono? Bakit isa lang yung nakaupo? At kung talagang 3, mga kapatid, sino sa 3 ang nakaupo? Ama ba yun? Yung anak o Espiritu Santo? Kung totoo talagang may Trinity, bakit may isang nakaupo lang? Sabi rito sa talatang binasa natin. Ang daming katanungan. Ang dami mo pwedeng i-question sa kanila. Pero sagutin natin yung tanong kung sino ba yun? Yung nakaupo doon, mga kapatid. Dito sa Revelation chapter 3, verse 21, sabi rito, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kaniyang luklukan. Pakaunawain natin itong talatang ito, mga kapatid. Basahin ko sa English. To him that overcometh, will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am sat down with my Father in his throne. Mga kapatid. So, ang tanong, sino yung nakaupo? Tama ba? Amen. Praise the Lord. Si Jesus Christ, mga kapatid. Amen. Sabi rito, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Sino nagsasalita? Anak o ama? Anak, mga kapatid. Tama? Will I grant to sit with me in my throne? Jesus Christ. Mga kapatid. Nakita natin yon, mga kapatid. Yan. Sabi rito, ang trono ni Kristo. Ano po ibig sabihin nito? Kasi pag tinignan to ng iba, malilito sila. Pero kapag tinignan mo talaga na 2, magkokontradict yung salita ng Diyos. Tama po? Pero ano po yung paliwanag doon? Ang paliwanag po doon ay ang trono ng Ama at ni Kristo ay iisa. Wala tayong mababasa dyan na 2 trono. Amen? Di ba sabi kanina sa talatang binasa natin? Ang langit ay pinakita kay John, may isang trono at may isang nakaupo. Hindi natin pwedeng baliin yon, mga kapatid. Dahil salita ng Diyos yon. May tamang paliwanag, mga kapatid, patungkol sa bagay nito. Amen? Huwag tayong malilito, mga kapatid. Walang 2 luklukan sa langit. May isang trono lang doon at may isang nakaupo, mga kapatid. Ngayon, kayo napulit yung luklukan na yon, mga kapatid.
ay Jesus Christ. No power place charge. May iba ba tayo sa kasulatan? Wala po, mga kapatid. Yun. Ang tanong, paano yung Brother Dave? Sabi ron, magkasama sila sa luklukan, si Kristo at ang Ama. Nagkamali ba si John sa nakita niya na may isang nakaupo lang? Mga kapatid. No power. Sagutin natin yan. John chapter 14, verse 10, na sabi rito, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Amen? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, Place charge. kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. Ano isang salita rito? Si Kristo. Mga kapatid. Sabi doon, hindi ka baga nananampalataya na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Sabi ni Christ. No power place charge battery. So, nasan si Kristo? Ang sabi rito, nasa Ama. Nasaan ang Ama? Ang Ama ay nasa akin, sabi ni Kristo. Mga kapatid. Anong ibig sabihin? Magkasama si Kristo at ang Ama sa isang katauhan, mga kapatid. Siguro kahit di na tayo mag-mic, malakas naman yung boses natin. Diba? Nalobat, mga kapatid. Hindi sila magkaiwalay. Magkasama sila, mga kapatid. Tama po? May binago ba ako sa binasa natin? Amen? Wala naman po, di ba? Ang trono ni Kristo at ang trono ng Ama ay iisa. Wala kang makikita, wala kang mababasa sa Biblia na may dalawang trono at may dalawang nakaupo. Mga kapatid. Ang linaw, John 14:10, ang Ama ay nasa akin, ako ay nasa Ama. Amen. Amen? Tama po. Isa lang ang nakita ni John. Isang trono, isang luklukan, at isang nakaupo. At yun ang turo ng Biblia. Hindi ko yun aral. Aral ng Bible yon, mga kapatid. Maliwanag po yon. Amen? Ngayon, dagdagan pa po natin yan. Ang tanong naman, saan nakatira ang Ama? Saan nananahan ang Ama? Amen? Sabi rito sa Colossus, ito po sa 2:9, Colossians chapter 2, verse 9, sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Sa English, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Mga kapatid, tataas natin yan sa verse 8, si Kristo ang tinutukoy dyan, mga kapatid. Amen? Tataas natin yan sa pagbasa. At sabi doon, for in Him dwelleth, mga kapatid, all the fullness of the Godhead bodily. Nasaan ang Ama? Na kay Kristo. Nananahan kay Kristo, mga kapatid. Bakit na kay Kristo? Kasi nga, isang katauhan lamang ang Ama at ang Anak. Hindi sila magkahiwalay, mga kapatid. Maliwanag po sa atin yon. Amen? Hindi sila naghihiwalay. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin, mga kapatid. Kasi pag pinaghiwalay mo yan, kukontra ka na sa salita ng ating Panginoon. Tama po? Ngayon, dagdagan pa natin yan. Siyempre, kung may katawan, may pinananahanan, mga kapatid, may mukha rin. Basahin natin dito. Sa Colossus din, mga kapatid. Colossians chapter 1, verse 15. Ang sabi rito, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. So maliwanag, mga kapatid, na merong image ang Panginoon. Tama po? May larawan ng Diyos, mga kapatid. May mukha siya, mga kapatid. Kaya ng mukha yan, sa taas, mga kapatid, na verse ulit, pag binasa natin. Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. So, ang tanong, sino ba yung tumubos sa atin? Sa krus ng Kalbaryo. Sino ba yung tumulong dugo doon sa krus ng Kalbaryo upang maligtas ang bawat isa, mga kapatid? Amen? Jesus Christ. So, what does this mean, mga kapatid? Ang imahe na tinatawag, mga kapatid, ng Bible, ang larawan ng Diyos na di nakikita ay si Kristo pala.
Kapatid, excuse. Kano muna pa ako. Amen? Anong ibig sabihin nun? Kung gusto mo makita ang Diyos, tignan mo si Kristo. Tama po? Nasa Kanya ang Ama, at siya'y nasa Ama. Kung gusto mo makita ang Panginoon, tignan mo si Kristo. Amen? Si Kristo ang tignan mo. Kasi wala tayong mababasa na may iba pang tinukoy ang kasulatan bukod kay Kristo. Sa Kanya nananahan ng Panginoon, siya ang mukha ng Panginoon. Amen? Ngayon kung may 3 Diyos, mga kapatid, o 2 Diyos, dapat magkakaiba yung mukha niyan. Kasi 2, 3 eh. Tama? Magkakaiba yan. Magkakaiba sila ng kapangyarihan, magkakaiba sila. Pantay-pantay sila pero magkakaiba sila, sabi. Sa kanilang mga di ba? Sa Trinity, 3 magkakaparehong Diyos sa pagka-Diyos, pero magkakaiba sila, mga kapatid. Sa Trinity, isang mataas, isang makapangyarihan, at isang mas mababa. So magkaiba sila dapat na mukha. Pero sabi ng Bible, sa aral ng Bible, mga kapatid, may isang imahe lang. At yun ay si Kristo. Mga kapatid, nakasunod po tayo? Amen? So ang tanong, magkaiwalay ba nga masanak? Base sa mga scripture na binasa natin? 9:40. Ngayon, kapag may nakausap ka, na ibang naman dyan, na may alam, sa kanilang mga doktrina, Trinity, Tunis man yan, babatuhan ka ng mga yan, ng verse, mga kapatid. Gagamit yan ng verse. Kasi wala naman ibang pagkukuhanan yan eh. Kundi salita lang din ng Diyos. Pero tandaan natin mga kapatid, ang salita ng Diyos, hindi pwedeng magkaroon ng dyan. Ano ba tawag dito mga kapatid? Ng kaguluhan. Connected ang salita ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. So pag nagkaroon ng talagang kaguluhan yan, hindi magtugma, mga kapatid, ibig sabihin, mali yung paniniwala ng isang tao. Kasi nagkokontra ang salita ng Panginoon. Pero hindi magkokontra ang salita ng ating Panginoon. Dahil ang salita ng ating Panginoon Diyos ay siya rin sa korte salita. At isa lang ang Diyos. So, isa lang ang salita. Mga kapatid. Amen? Babasahan kanya ng verse. Matthew chapter 26, verse 64. Okay, bigay tayo ng halimbawa. Kasi alam ko yung iba dito, meron ng mga nakakausap. Tungkol dito. Sabi rito, at sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi. Gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong nasa mga lapaap ng langit. Sabihin sa'yo, kita mo yon? Nakaupo pala sa kanan. Kapatid. Basa pa ulit tayo ng isang talata na ginagamit ng mga yan. Hindi po magkakamali, Mark chapter 16. Kapatid. Verse 22 ba? Verse 19. Biyaksak mga kapatid. Sabi rito, ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila'y mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. So yun, didiin sa'yo yung mga verse na yun. Kita mo, umupo ang Panginoon, umupo si Kristo sa kanan ng Diyos. Mga kapatid. Pero kanina, pansinin natin, isa lang ang trono nakita. Diyan, nagko-contradict ba? Salita natin Panginoon. Sagot po, hindi, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, hindi po ito literal na kanan na tinutukoy. Hindi po siya literal na kanan. Dahil kapag babasahin natin ng Bible, may mga iba't ibang yan. Pag sinabing kanang kamay, meron pong iba't ibang kahulugan yan, mga kapatid. Kasi kung literal ito, mga kapatid, magkokontra salita ng ating Panginoon doon sa Revelation chapter 4, verse 2. Tama po? Ngayon, ano ba yung meaning ng kanan na binabanggit dyan? Mansinin natin, Mark chapter 14, verse 62. At sinabi ni Jesus, ako nga at makikita ninyo ang anak ng tao, nakaupo sa kanan ng makapangyarihan, at pumaparito na nasa mga alapaap
ng langit. Sa English, and ye shall see the Son of Man sitting on the right hand of power. Mga kapatid, ang sinabi doon, sitting on the right hand of power. Hindi po sinabi na sitting on the right side of God. Ngayon, mga kapatid, magkaiba yun. Titigyan natin. Dahil ang meaning po ng right hand, mga kapatid, na binabanggit sa mga verse na ito ay pumapatungkol sa glory and power of God. Amen? Na makita ni Stephen ang Son of Man, mga kapatid, dahil pinakita sa kanya, mga kapatid yun, nakatingala siya, ang nakita niya doon na nakaupo ay si Kristo. Saan siya nakaupo? Sa kalwalatian at kapangyarihan, mga kapatid, ng Panginoon. Malinaw po yun. Isa pang talata, dugtungan pa natin para mas luminaw, mga kapatid. Dahil yung kanan ay tumutukoy patungkol sa power of God. Ephesians chapter 1, verses 20 to 22. Sabi rito, na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kaniyang buhayong mag-uli sa mga patay at pinaupo sa kaniyang kanan sa sangkalangitan. Baka gamitin pa yan sa inyo. Kita nyo, umupo talaga. Pero ituloy natin sa baba, mga kapatid. Ano yung kanan? Verse 21. Sa kaibabawan ng lahat ng pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na pinangungusap, hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa darating. Last verse. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kaniyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Saan po tumutukoy yung kanan, mga kapatid? Sa kapangyarihan. Amen? Malinaw po yun, mga kapatid? Naunawa po natin. Hindi po porket kanan na sinabi rito sa Bible, yun na yun. Mga kapatid. Diba? May iba't ibang klase o may iba't ibang ori, mga kapatid, ng kapamaraanan kung paano isinulat ang Biblia. Amen? Pag-aralan natin yung nakaraan. Ngayon, linawin pa natin isa pang verse, kung kulang pa. Exodus chapter 15, verse 6. Ang sabi rito, ang iyong kanan, o Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan, o Panginoon, ay dumudurog ng kaaway. Malinaw po? Sa English, thy right hand, O Lord, is become glorious in power. Thy right hand, O Lord, hath dashed in pieces the enemy. Mga kapatid. So, ang kanan sa mga bersong ito, ating binasa ay pumapatungkol sa glory and power ng Diyos. Nang basahin nila, mga kapatid, ng ibang mga sekta, relihiyon, na nakita nila dalawang Diyos. Hindi nila nakita nang tinutukoy pala dito na kanan ng Diyos na umupo si Kristo ay doon sa kapangyarihan at kalwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, hindi sa literal. Amen? Bigay pa tayo ng isang halimbawa kung ano ba yung isa pang meaning ng kanang kamay, mga kapatid. Galatians chapter 2, verse 9. At nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Cephas at ni Juan, sila na mga inaaring haligi upang kami ay magsiparoon sa mga hintil at sila'y sa pagtutuli. Now, na makita ng mga apostol ni Kristo, itong ministry ni Pablo, binigyan, sabi rito, binigyan nila si Pablo ng kanang kamay. Literal ba? Na kanang kamay? Puputulin, ibibigay? Literal ba? Hindi, kapatid. Ang sabi rito, kanang kamay ng pakikisama. Right hand of fellowship. Ba, kapatid? Amen? Hindi siya literal. Hindi tumutukoy sa literal, yung bagay na yon. Sa talatang ito, mga kapatid, na binasa natin, ang hilig sabihin ng kanang kamay ay fellowship o unity. Mga kapatid. May mga iba't ibang kahulugan ang kanang kamay. Amen? Naunahan po natin yan, mga kapatid. Ngayon, yan po ang hilig sabihin ng kanang kamay, mga kapatid. Kung liliteralin talaga natin yan, makikita natin, dalawa, Pero sa biyaya ng Panginoon Diyos, bigay sa iyong kapahayagan,
Isa lang ang makikita mo. Amen? Dahil ituturo sa iyo ng Panginoon kung paano yung tamang paliwanag patungkol sa mga bagay nito. Na iniisa-isa naman natin sa umagang ito, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, may isang trono sa langit, may isang nakaupo. Sino yung nakaupo? Si Kristo. Wala nang iba. Mga kapatid, malinaw po yun. So ngayon, kung isang tao may Trinity o Tunis na paniniwala, contradiction agad yon, mga kapatid. Dahil yung mga verse na binanggit ko kanina, yun po yung mga verso na binabanggit nila, na ipinapakilala nila sa mga tao. Babasahin nila yun, o kita nyo, may dalawang Diyos. May nakaupo sa kanan. Amen? So, kung babase tayo sa Bible, malayo yung paliwanag nila. Tama po? Dahil ang turo ng Bible, Mark chapter 12, verse 29, mga kapatid, ay meron lang isang Diyos. Sayin natin. Sabi rito, mga kapatid. Sabi po rito. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoong Diyos nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Walang tatlong persona na pantay-pantay sa pagka-Diyos. Walang maliit, walang malaki, walang makapangyarihan, walang mas mababa. Malinaw? Amen? Our God is one Lord, sabi rito, mga kapatid. At ang tanong, malapit na tayo magtapos. Sabi din sa John 14:10, mga kapatid kanina. Hindi ka baga nananampalataya, mga kapatid, na ako'y nasa Ama. Amen? At ang Ama ay nasa akin. Tanong yun ni Kristo. Ngayon yung tanong natin, nananampalataya ka na ba? Na meron lang isang katauhan ng Ama at ang Anak. Amen? Hindi naman yung pagpipilit sa inyo, mga kapatid, na maniwala kayo. Nilatag lang natin yung mga berso, yung mga talata, ang salita ng Diyos, mga kapatid, na nasa tama, nasa tamang paniniwala, tama, nasa katotohanan, mga kapatid. Amen? Walang dagdag, walang bawas ng kaisipan ng tao, mga kapatid. Sila ay nasa isang katauhan lamang. Amen? Mahalaga ba? Mahalaga, mga kapatid. Tinatanong ng Panginoon kung sumasampalataya na sila doon sa talatag yun. Mahalaga. Dahil sa pagkilala natin kay Kristo, ay nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Itong natin. John 17:3, yung ating teksto. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Amen? Marami yung nagsisimba. Marami yung nagsasalita ng patungkol sa kredo nila. Sa aral nila, mga kapatid. Maraming kasapi ng iglesia, maraming members, mga kapatid. Iba't ibang klase ng religion. So, sobrang dami yan, libo-libo na yan. At marami rin silang mga membro. Maganda yung mga bagay na yon. Nakaanib ka, alam mo yung credo, mga kapatid. Amen? Nagsisimba sila. Maganda yon. Pero, mga kapatid, sabi dito sa verse 8, o makilala mo si Kristo, yun ang buhay na walang hanggan. Amen? Makilala mo siya na nag-iisang Diyos, walang ibang persona, malaki, maliit, Ama, Anak, Espiritu Santo. Mga kapatid, ang makilala ang pagka-Diyos ni Jesucristo, yun ang buhay na walang hanggan. Amen? Doon nakasalalay ang buhay na walang hanggan mo sa pagkakilala mo sa Panginoon. Amen? Sumimba ka man dyan, magbigay ka man ng malalaking tithes, offering, kahit ano pa yan, magaganda yung mga bagay na yan. Pero kung hindi mo kilala ang pinaglilingkuran mong Diyos, wala yan. Amen? At ang pinakikilala ng salita ng Diyos ay si Kristo. Kapatid. Amen? Good. Ang tanong, naniniwala ka na ba kay Kristo? Amen. Amen? Amen? Praise the Lord kung naniniwala na tayo. Sabi nga rito, ang pagkakilala kay Kristo, yun ang tunay na buhay na walang hanggan. Mga kapatid. John chapter 17, verse 3. Nagpasa tayo 9:50. So dito natin i-end.
Sa susunod na mga talakayan natin, mga kapatid, mas kikilalanin pa natin kung sino ba si Kristo. Ano ba yung tamang pagka-Diyos, mga kapatid? Bibigyan natin ng liwanag ang mga bagay na ito. So, patuloy natin saglit, mga kapatid. To God be praised, to God be all the glory. God bless us all, mga kapatid. At tayo po ay darako na. Ano lang ba ako sa oras, bro? Sakto lang po. Ano, hindi yata nakasay sa mga isko. Hindi, okay lang, meron naman. Hindi pwede naman na. Power on. Bluetooth mode. Bata po yung ano, yung mic. Pa-refresh niya po muna ito. Amen. Bluetooth connected. Sige. Sige po, ito po bro yung ano niya. Tatagtagin ko ba ito? So, tayo darako na mga kapatid sa praise and worship. Tayo po tumayo, mga kapatid, tayo sama-sama magpuri na may gagalakan sa ating mga puso.